Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Maaaring tutulan ng mga kampo ng mga kibuloy ang maaaring pagpasok ng ating mga kapulisan na mahigit 1,000 na kapulisan sa nasabing compound ni Pastor Apollo Kibuloy. Ngunit tutol po dito ang isa sa mga abogado ni Pastor Apollo Kibulok. Alam naman po natin na noong August 9 ay pinasok po ito ng mga NBI na 23, pero ang nakapasok lang sa nasabing compound na nagalugad is 10 lang. At wala silang nakita dahil mainit, madilim. Okay? So alam naman po natin sa isang pahayag ni General Torre ay sinasabi niya o naniniwala siya na nasa loob lang si Pastor Apollo Kibuloy at binigyan nga ho sila ng pabor kasi natatakot sila kung puro naka-full battle gear ang ating mga kapulisan. Ayon nga ho sa isang balita ni Torre o sa isang statement ni Torre, payagan silang pumasok na naka-uniform lang sila na naka-t-shirt na uniform ng pulis din at wala silang baril na dadalhin. So grabe po itong pabor na binibigay ng ating kapulisan, pero tutol po sila dahil sa sobrang dami daw. So ano bang nirereklamo dito ni Torion, mga ka-aksyon? Panoorin muna natin bago ho tayo magtuloy-tuloy. Maaaring tinututulan ng kampo ni religious group leader Apollo Kibuloy ang hirit ng pulisya na inspeksyonin ng mahigit sa 1,000 pulis ang bawat sulok ng kanilang compound sa Buhangin, Davao City. Ayon sa abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torion, hindi terorista si Kibuloy kaya hindi kailangan ng sandamakmak na mga pulis. May tuturing din anya itong harassment kaya hindi nila umano papayagan na mangyari ang sinasabi ng pulisya. Kamakailan, sinabi ni Police Regional Office 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na may impormasyon silang nagtatago lang sa loob ng 30 hektaryang compound si Kibuloy. Why would we allow that to happen? Paano kung hindi na sila aalis? Hindi talaga namin sila i-allow na hindi kami mag-consent na papasok yung 1,000. Grabe naman, 1,000? Oo. Ano ba si Pastor? Terorista? Oo. Na kailangan mo ng 1,000, 1,500 na katao. Papasukin nyo kami at ipapahanap ko si Mr. Kibuloy dyan sa loob. Sige, mga tao kung naka-uniforme ng ganitong patrol shirt, unarmed, pagbigyan nyo, hanapin natin si Mr. Kibuloy dyan kung ayaw nyong ibigay ng kusa at dinideny nyo. Because ako'y naniniwala na nandyan sa loob. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napanood na po natin ang pagtutol o reklamo ng mga taga Kibuloy supporters. Okay, grabe no, 30 hektarya, grabe yan. Hindi ho talaga yun maubos-ubos paggalugad ng ating NBI nung pumasok sila nung August 9. Biruin mo 23 na NBI sila pero 23, 21 na NBI. Correct me if I'm wrong. Ayan. So kung 21 na NBI ang pumunta, nakatalaga, 10 lang, nasaan yung 11? Saan nakapwesto sa labas lang, no? So grabe naman, tama lang po yan. Grabe na nga ang ibinigay sa inyo ni Torre na pabor, di ba? Kasi takot na takot kayo kung makita nyo ang ating mga kapulisan na nakapang full battle gear, di ba? Ngayon binibigyan kayo ng pabor. Hayaan nyo daw silang makapasok na naka unarmed, di ba? Grabe no, pulis na po yan, pero mga pulis pa ang nag-a-adjust sa inyo, samantalang wanted po yan si Pastor, attorney, di ba? Hindi nga ho siya terorista pero wanted po siya na dapat may panagutan sa batas. May mga biktima na naghihintay ng katarungan o hustisya. Hindi nyo ba naiintindihan yun? Hindi naman harassment yan di ba? Kasi kung harassment yan,
Okay sana papasok yung salitang harassment kung hindi wanted si pastor. Wanted po yan si pastor eh. Di ba? Oh. Nagkakaroon lang ng harassment kasi humaharang yung mga taga-suporta, yung mga miyembro ng KOGC. Pero hindi naman ang mga kapulisan ang nanghaharas. Yung mga miyembro ng KOGC ang nanghaharas. Di ba? At nagpipiling biktima after. Di ba? Alam nyo sa totoo mga ka-aksyon, mga kakamping, kung ako sa mga kapulisan, ang bawat humarang hulihin, kulong. Di ba? Para na sa ganun matuto. Hindi naman pwede na ang ating pa mga kapulisan ang lagi na lang nag-a-adjust sa mga gusto nilang gawin. Di ba? Kasi siguro nasanay sila sa pagpasok ng NBI dahil mapino, peaceful ang paghahanap kay pastor. Di ba? Oh. Iba po ang NBI, iba ang mga kapulisan. Magkaibang departamento yan. Di ba? Oh. Kaya isuko nyo na. Alam nyo mga ka-aksyon, di ba kayo napapaisip? Maaaring tama ang sinabi ni General Torre na sabi niya, nasa loob lang ng compound si pastor. Di ba? Ayon sa kanilang impormasyon. Di ba? Maaaring posible na nasa loob lang si pastor. Kasi kung isipin mo, kung wala sa loob si pastor, ito si Torion, hindi na yan haharang. Hahayaan niya nagagalugarin ang 30 hektarya ni Pastor Apollo Kibuloy na compound. 'Di ba? Oh. So ibig sabihin, nagrereklamo siya, tutol siya sa nasabing mahigit 1,000 pulis ang gagalugad. So posible nga na tama yung ang sabi ni General Torre na naniniwala siya na nasa loob lang ng compound si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi kung wala si pastor sa loob ng compound, hindi na yan magpaano, wala na yan chichiburitsyala. Sige, pasukin nyo, galugarin nyo, pati mga buho ng mga ilaga. Di ba, mga ka-aksyon, mga kakampeng? No? Grabe naman yun. Puro na lang kayo tutol, puro na lang kayo reklamo. Wala naman kaming nakikitang harassment dyan. Diyos ko po, wanted po yan si pastor. Di ba? Oh, hindi naman po pwede masunod ang gusto nyo na bago mag-serve sila ng arrest warrant dito kay Pastor Kibulok, magpapaalam sa inyo. Di wag na lang mag-serve kung ganun lang naman ang sistema, magpapaalam pa sa inyo. Di ba? Minuto nga lang na delay dyan, wala na. Grabe na yan, kung saan sana yan nakalayo. Di ba? Yun pa yung susundin ang utos nyo o gusto nyo na kailangan muna magpaalam o itawag sa inyo kung kailan sila mag-serve ng arrest warrant. Parang ginagawa nyo naman po ang ating mga kapulisan na syunga-syunga. Diba? Kung ganun ang sistema, huwag na lang mag-serve kung ipapaalam lang naman. Diba? Makakabigay lang ho kayo ng impormasyon kung itatawag pa sa inyo. Diba mga ka-aksyon, mga kakampeng? Pero aabangan ho natin kung ano ba talaga ang mangyari dito. Kung matutupad ba ang gusto ni General Torre na mahigit 1,000 na pulis ang papasok para galugarin ang nasabing compound at wala silang mga baril na dadalhin. Ayan po ha, mga pulis na po ang nag-a-adjust sa inyo, di ba? Kung sinusuko nyo po sana yan at doon mo na lang attorney dipinsahan sa korte, hindi matapos na sana ang problema na yan, di ba? Abogado ka dapat doon ka na lang magdepensa sa loob ng korte, di ba? So yan lang ho mga ka-action, mga kakamping knogin, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day everyone. Beautiful.